Good morning, my sisters and brothers. It seems I seeing familiar faces here, no? So, ang tawag namin sa kanila, sa amin doon sa Acacia Street, they are knockers, no? So, mga kumakatok doon sa amin sa Acacia, no? In the Carmelites. So here, you are called street dwellers because of the program of the cathedral, no? Ng Dasal Musal, no? So, we have to pray first, no? As we heard from the gospel last Sunday, no? So, tayo ay be grateful enough, at the same time, enable for us to receive these graces and blessings from our God. So, my dear sisters and brothers, medyo mag-change lang ako ng language because of our faithful here, no? Na kasama natin at this points, no? Last Sunday, as we open our 32nd Sunday in Ordinary Time, we heard, no, narinig natin in our gospel, if you still remember, with the opening salvo of a widow, balo. And then we will end this day of 32nd Sunday or week in Ordinary Time with a widow again, isang balo na naman, no? So, last Sunday, we heard, like I said earlier, the widow, this balo, ay laging nagbibigay, no, doon sa templo na sabi ni Jesus, buong buo. Although it is dalawang kusing lamang, no, ang binibigay ng balo na ito, but somehow, sabi ni Jesus, buong buo ang binibigay ng widow na ito. So, it is a calling for us that we should be grateful enough, no? Like before we receive our blessings and graces, so we started the day always with a mass, with a prayer, and giving thanks sa ating Panginoong Diyos. And this day, we heard again, a widow, a balo, na kung saan ay humihingi ng decision from a judge na ibigay na sa kanya ang pataw, no, ng desisyon doon sa kanilang paglilitis, no? So, sana naman, no? Pero hindi huminto ang widow na ito. Hindi kumbaga huminto sa kanyang pagdarasal. So, it is a reminder for us that we will always pray, that we will always have this attitude of palagi ang nagdarasal, yun nga, no? Maganda sa term sa Tagalog, no? Because hindi lang siya simpleng pagdarasal, ito ay pakikipagtalamitam. Ibig sabihin, malalim na ugnayan sa ating Panginoong Diyos. So that's why maganda sa paglaruan ito sa Tagalog na term, no? Pakikipagtalamitam. So hindi lamang basta pagsasambit, no, ng ating hiling sa ating pagdarasal, bagkos ang malalim na pakikipag-ugnayan at pagkilala sa ating Panginoong Diyos. My dear sisters and brothers, in today's gospel, it is teaching us the importance of perseverance in prayer. So, kaya wag natin puputulin ang ating ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng pagdarasal, sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa ating kapwa. So, this is still connected with the golden rule, no? So, love God and then love our neighbor. So, sa pagdarasal din natin, sa pagdarasal, kumikilos ito sa kabutihan. It means that it is not easy just to pray, but somehow ay palagian ito. Because some of us, or most of us, ang ginagawa natin, we promise to pray, pero nakakaligtaan natin, no? Yung mga ganyan. Pag nainantok na, di ba, yung mas lalo na pag nagdi-devotion tuwing Saturday, pag nag-Hail Mary na yan, minsan hindi na nakakausad, di ba, sa pagdarasal ng rosaryo, nakakatulugan na, inaantok na yung mga ganyan. But somehow, there are things that can hinder our efforts. No? May mga hadlang. There are distractions. Kaya nga, in the month of the Rosary, last month, no, October, maganda yung pagpapaalala sa atin. A reminder for us, di ba? So, dapat walang distractions. Sabi ko nga doon sa isang pagninilay ko, we savor the moments, no? Pag nagdarasal, magdarasal. Kaya nga, in the online masses, iniinganyo tayo, we are invited to put also, to arrange our altar in our online masses. So, walang distraction. So, kung meron tayong image ng cross, or somehow the crucifix, we have the image of Mama Mary, we put it in the altar while hearing the online mass. Kaya nga,
pag sa Veritas, sinasabi ko sa kanila, if you are watching or somehow joining the online mass, wag magta-type na ng amen, wag na magta-type ng mga intentions. You concentrate on watching and joining the mass, no? Participate actively on that. Kung tugon, you answer verbally, not on typing na lang, no? Yung mga ganyan. Minsan nabablock pa kayo ni Facebook, di ba? Kapag yung a series of ang daming amen, no? Ang tawag po dyan, flooding, no? Pero somehow ay kailangan magdarasal. But sabi ko nga kanina, there are some can hinder our efforts to pray. So we need to be patient to overcome in this particular prayer. So what are some of these obstacles that we must face with patience while we are praying? The first one is yung doubts, no? Pagdududa natin sa ating Panginoon Diyos. Is God really listening to us, no? With our prayers? Kasi gusto natin, may kagad, output kagad, nandyan kagad. Our God is not a magician, no? Na kung saan paghihiling tayo, hindi katulad ng isang genie, isang kuskus mo lamang, di ba? And then I will give you 3 wishes. Hindi ganon ang Diyos, no? So kaya sa atin sa pagdarasal ay naririnig ng Diyos yan. Sabi pa nga, no, sa ibang psalms or scriptures, hindi pa nga natin sinasambit ang ating pagdarasal, alam na ng Diyos ang gusto natin, ang nais natin. Pero may mas gusto ang Diyos sa atin at yun ang ibibigay sa atin palagi. So yan, kaya tanggalin ang pagdududa. So take off that doubt in our heart, no, towards our God, because ang Diyos nga sa atin ay hindi nagdududa na magbigay sa atin ng pagpapala, the blessings, graces to us, kahit tayo ay makasalanan, kahit alam ng Diyos na hindi tayo haharap kaagad sa Kanya, na tayo ay madalas ay malayo sa Kanya, ay binibigay pa rin niya sa atin ang tapat at sapat na pagpapala. Kaya gamitin natin ng maayos ang mga blessings ito at wag natin kakalimutan ng Diyos sa pamamagitan ng pagdarasal. The second one is we are always preoccupied with so many things. Wala namang masama pag laging nagtatrabaho. Walang masama kapag tayo ay naghahanap buhay. Pero kapag lagi tayong preoccupied sa mga unnecessary things at nakakaligtaan natin ang pagdarasal, yun nung doon na tayo nagkakasala. Doon na tayo matakot dahil ang kapahingahan natin dapat ay yung pagdarasal. For us, for the Carmelites, our core is prayer, no? So our charism is prayer, service, and brotherhood. Kapag kami ay napagod sa paglilingkod sa tao, sa kapwa, we go back to prayer, no? Kapag kami ay inis na inis sa aming mga brothers, kapag kami ay may kaalitan, may kagalitan sa aming mga kapatid na pare at gayon din sa mga seminarista, we always put it always in the prayer. Ganon din tayo. Kapag tayo ay preoccupied ng ating mga gawain, ay dapat babalik pa rin tayo sa pagdarasal. Kaya nga, di ba, sa school, sa paaralan, ay tinuturuan tayo bago magsimula ng ating asignatura, our subjects, di ba? Mas lalo na kapag mathematics siguro, ay tinuturuan tayo ng ating mga guro, ating mga maestro-maestra, na magdarasal muna at tatapusin ang asignatura sa pamamagitan pa rin ng pagdarasal. So, ibig sabihin, from sunrise to sunset, ay tayo ay magdarasal. So, kahit tayo ay busy-busy, ay huwag natin kakalimutan na magdarasal. Thirdly, panghuli, impatience because of thinking that prayer is just a waste of time. Yan. Mas lalo ngayon sa panahon ngayon, nagiging maiksi nating pagpapasensya. Mas lalo na siguro dito, habang nagkakaroon tayo ng edad, medyo tumatanda tayo, ay nagiging impatient tayo, no? Pero dito sa nakikita ko, sa naobserban ko, sa mga mananampalataya natin with our faithful, the more that they are actually gaining their age, no? The more that actually they dwell here
sa ating sa katedral natin. At gayon din nagdarasal at gayon din ay kumikilos yung kanilang pagdarasal sa pamamagitan ng paglilingkod in the service. So, yun yung dapat natin gawin. So, this is not all about patungkol doon sa pagpapasalamat ng isang widow, ng isang balo. Bagkos ay doon din sa action, ng deeds ng judge, na hinihingan ng desisyon ng widow na yun. Na sana hindi tayo maging katulad ng judge na nakulitan na lang sa atin yung iba, yung sa widow, yung balo, na para tayo ay magbigay kung ano yung nararapat doon sa widow na yon. Sana ganun din tayo in many ways. Itong sa dami na ito ng ating mga faithful, ng ating mga street dwellers, ng ating mga knockers, na ating binibigyan ng dasal-musal, na kung saan ay hindi tayo magsasawa na magbibigay. Hindi tayo maiirita kapag sila ay mangangalabit, hindi tayo maiirita kapag lagi silang kumakatok sa ating tahanan, sa ating bahay, because we have to give them a just decision, katulad ng ating Panginoong Diyos, na kung saan ay binibigyan tayo ng pagpapala, binibigyan natin sila ng blessings. We share our blessings to these people, at gayon din ay para maramdaman din natin at magawa din ng nasa ating ebanghelyo ngayon, ang widow, ang balo, na makapagbigay din sila, her generous hearts, na makapagbahagi sa isa't isa. And it's a double calling for us always. For our continual reflection for this Mass, for our Gospel for today, let us ask for ourselves, kapag kumakatok ba sila sa atin, katulad ng isang balo sa ating ebanghelyo, tayo ba ay naiirita? Tayo ba ay nakukulitan? O tayo ba ay kusang nagbibigay ng ating pagpapala sa kanila? And then also with our experience of prayer, so may mga hadlang ba na pagtatagumpayan ba natin ang mga hadlang na ito upang tayo ay makapagdasal ng taimtim sa ating Panginoon Diyos? And in this Mass, let us also ask our Lord Jesus Christ to teach us to be patient in prayer and to do it in the spirit of faith and surrender to the will of God always. Amen.